kabombo at mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang dating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue at isa ho sa mga recipient ng Civil Service Commission's Lingkod Bayan Award, Order of Lacandula. Katumbas ho ito ng pagiging bayani bilang parte ng serbisyo publiko, bilang accountant at abogado. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Kim Jacinto Henares. Si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Napapanood at napapakinggan po tayo over Bombo Radio Philippines and Digital Platform. Pagbati po ninyo, Commissioner. Magandang araw po sa inyo at saka mga nanonood at nakikinig po sa inyo. So, lahat na ho Ayun, ito ho, yung napapanahong paksa sa kasalukuyan. Alam ko, very familiar kayo with the impeachment process at paano ho natin dapat unawain itong Commission on Audit disallowances sa confidential funds. Sapat na ba ito na maging basihan para sabihin na may pananagutan o criminal liability o administrative liability ang isang opisyal, Commissioner? Alam niyo ho, pag ino-audit ho kasi yung agency, no, madalas marami hong disallowance. Ngayon, pag sinabi niya may disallowance, yung ahensya, pwede ho siya mag-dispute. No, i-dispute niya na meron naman ho akong documentation or allowed naman ho ito at properly liquidated. So, hindi pa ho natin malalaman kung, kasi depende ho kung nasaan ba yung stage ng disallowance, kung nandun lang ba sa audit. Diba? Kailangan may due processing yan. Yung COA magsaserve ng disallowance notice, tapos it allows the people involved to dispute it. And it can even go all the way to the Supreme Court. Ayun. Okay, sapagkat ang akin pong katandem dito ay araw-araw nakatutok din dyan po sa impeachment trial. Bombo Jai, with your question related to the topic nating pinag-uusapan. Go ahead. Attorney, ano po yung pinakamahalagang proseso o hakbang sa tamang liquidation ng confidential and intelligence funds, lalo na iba yung pamantayan nito kumpara sa regular na pondo? You have to, first, confidential intelligence fund is really for intelligence gathering. No? So kung tsaka confidential, supposedly, mga top secret operation, no? Normally involving law enforcement. No? Ang pagkaalam ko niyan, yung proseso niyan, bago mo matanggap po yung pondo, kailangan magbigay ho kayo ng programa. No? Saan nyo ba gagamitin yan? Anong mga activity? Anong resulta ang output na mangyayari? No? Tapos i-release ho yung pondo. Tapos magli-liquidate bago kayo kumuha ng bagong confidential intelligence fund or within the year, dapat mag-liquidate ho kayo, no? At sure, the latest, December 31. At magbibigay na naman kayo, magli-liquidate kayo. Ang liquidation is, bibigay kayo ng ano bang ginawa nyo, ano yung resulta. Tapos, yung kung meron kayong mga resibo, bibigay nyo. Pero normally, yung mga resibo naman ho yan, talagang hindi rin naman ho sa pangalan ho nun, hindi naman ho nilalagay yung tunay na pangalan, no? Kasi confidential intelligence nga ho, intelligence fund nga ho yan eh. Mayroon bang enough safeguards sa pag-liquidate ng intelligence funds knowing na ito ay confidential rin in nature? Actually, ang first safeguard ho niyan is hindi naman ho basta-basta binibigyan ng confidential or intelligence fund ang isang ahensya, no? Kailangan meron hong activity yung ahensya na in relation ho sa law enforcement na nangangailangan sila ng or pag-enforce ng isang batas na may punitive na ano, no. So kailangan ho first, hindi ho lahat ng ahensya binibigyan yan, no. Kailangan may panuntunan kung sino lang ho yung binibigyan, no? Yun yung first safeguard. Second safeguard, siguro yung amount, no? Kung hindi ho ganong kalaki, no? Kailangan ma-justify yun. Pangatlo, sabi ko nga, hindi naman ho talaga binibigay yung tunay na pangalan ng mga tao. Eh. Kasi nga ho,
di ba, confidential nga ho, at saka intelligence. Like for example, may whistleblower or may nagsumbong sa'yo, ayaw rin naman niya ho ipaalam sa buong mundo na siya yung nagsumbong. So hindi naman ho talaga tunay na pangalan niya ang sinasabi, no? So, kailan po kaya, attorney, maaari na itong panahon na maaring i-reveal yung detalye na pinaglaanan ng Intelligence Fund? Kapag ba tapos na yung mission, ay pwede na itong ma-release sa public? Ayan ho, wala akong experience dyan, no, na kailangan i-divulge. Siguro, you only divulge it because there's a need. But it's not a normal procedure that you divulge it. Hindi yun normal sa procedure na sinasabi mo kung sino yan. Yun lang ho, kung may question, kung may investigation, doon mo lang ho dinadivulge. Pero normally, hindi naman ho yan pinapaalam, no? Kasi wala naman nagtatanong. Diba? Yun talagang issue. Wala naman ho talagang nagtatanong kung sino ba talaga ho mga yan, no? Thank you, attorney. Mabudanis? Follow-up ko lamang dito, Commissioner, no? Paano kung isiwalat ito sa executive session? Dahil mayroong malalabag o mayroon ba itong aasahang positibong bagay sa ganitong setup na ma-reveal yung mga identity para ma-establish lang na talagang nagamit sa wastong proseso at may mga particular na tao at hindi inimbento lamang yung mga pangalan at sila-sila din yung nakinabang. Paano ho ang setup na ganito? Ano ang pagtingin po ninyo? Well, like I said, wala naman hong confidentiality provision tungkol doon, no? Pwede naman ho talagang ilabas, no? The only thing is maybe the defense lang will say maybe na it is his national security issue, hindi niya pwedeng i-divulge kasi, di ba, pag national security ang reason mo, normally hindi naman ho talaga nila pinapaalam sa buong mundo, no? May executive session yan, no? Pero ang problema sa pagdadivulge sa executive session, hindi mo naman ho pwedeng gawing ebidensya yung sinabi nyo ho sa executive session dito sa impeachment proceeding. Okay. Bilang isang abogado at dating opisyal ng gobyerno, pwede bang ipambayad talaga sa intelligence information ang supply ng gamot o iba pang bagay? Halimbawa, pagkain? Pwede kaya ito, Commissioner? Normally, it's not. Binibigyan mo yung intelligence fund for intelligence gathering, no? At the time, yung medicine, hindi. Siguro pwede mong i-argue kung yari meron informant, kailangan niya ng gamot. Binigyan mo ng pera para bumili siya ng gamot. Pero it's not because of the medicine, it's because you're asking him to give you an information. And the way he wants to be paid is, bilan mo ako ng gamot ko, no? So, depende ho bakit ho gamot yung resibo nila, no? Kasi, kung sinabi nun informant na may sakit siya, or yung magulang niya may sakit, bibigay ko sa inyo yung information, bigyan niyo ako ng pera, bibili ako ng gamot, no? So, it's not, you do not procure medicine for the sake of procuring medicine. You procure information. I see. Bombojay, any follow-up to that? Okay. Ito muna po, Commissioner. Sinasabi na kailangan daw pala yung pahintulot ng Pangulo para mailabas yung tax records at yung iba pang mga dokumento para sa isang opisyal, lalo na sa impeachment process. Mari po ba ninyong ipaliwanag kung bakit may tuturing na critical part itong sitwasyong ganito, Commissioner? First, no, sinopina nila. The second, kailangan may authority from the president na pwedeng i-release ho yung mga return, no? Pag meron na hong authority ng presidente, you can only introduce the income tax return as part of the evidence of the impeachment proceeding by calling the custodian of those return. And under the tax code, ang custodian ho ang Commissioner of Internal Revenue. No? So, tatawagin probably ng prosecution yung Commissioner ng Internal Revenue at
tatanungin siya, meron ba ho kayong kopya ng income tax return ni X sa taong 2000 something to 2011? Pagsagot ng commissioner, meron. Sasabihin naman ng prosecution, dala nyo ba? Pwede i-present nyo. So pag na-present na ho yan, imamark ho nila at magiging part ho ng pwede hong maging pag natapos na ho yung lahat na proceedings, sasabihin ho ng prosecution, sinasubmit niya yung mga ganitong evidence. No? So, yun ho. So, pag nasubmit na ho yun as evidence, yun na ho yung magiging pwedeng basihan ng mga desisyon ng Senate judge. Okay. Bumajay. Attorney, batay sa inyong karanasan dito sa impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona, ano po yung mga aral na maaaring i-apply ngayon sa kaso naman na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte? Well, during my time kasi si Senator Miriam Defensor Santiago yung isa sa mga judges. From day one, sinabi niya na hindi ho ako expert witness. So ang commissioner hindi expert witness raw sa unexplained wells, no. Ang commissioner lang raw ho nagrepresent lang ho ng mga dokumento ng mga income tax return, mga return sa BIR. So dapat hindi raw ho ang commissioner ang nagbibigay ng opinion kung meron unexplained wells, no. Except kung qualify nila ho yung commissioner as an expert. Sa prosecution, hindi ho ako qualify as an expert, pero ang nagtanong ng opinion at qualify ako as expert, yung depensa. So, yung lesson doon is kung ang prosecution gusto nila ang commissioner maging expert witness, kailangan i-qualify niya para pwede nilang tanungin anong opinion niya. Sa defense naman, kailangan mag-ingat sila na huwag sila humingi ng opinion ng commissioner, no? Para hindi maging expert witness ho yung commissioner. Okay. Thank you, Attorney Bobo Dennis. Okay, with that, maraming salamat po at sana magkaroon tayo ng part 2 para mahimay pa ho natin ng husto yung iba pang mga detalye na may simplify nga yung lalo na yung mga ginagamit ng terminolohiya hinggil ho dito. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Po, at hopefully ho, ibig sabihin, maging maayos na ho sana yung politika ng bansa natin at hindi na ho ganito ka-toxic at kaingay. Okay, thank you and good morning po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si former Commissioner Kim Jacinto Henares ng Bureau of Internal Revenue at isa ho siyang accountant at isa rin ho siyang abogado na tumutok doon sa Corona trial. Naging testigo rin ho siya sa ilang pagkakataon sa naturang paglilitis.